ganito ang agili masamang tingin. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating meeting. Bago po tayo magsimula ng ating pag-meeting, tayo po muna ay mananalangin sa pamumuna po ni Kagawad Felix Yun, Biblia. Gawad, pasuyo na po. Nalagay po natin ating presensya sa Panginoon. Tayo sa taong nalangin. Ang naman ng Ama Espiritu Santo. Ama namin pagmahal, maraming salamat po sa lahat ng biyaya gagawin po sa amin at ang buhay na pag-ibigay mo. Maraming salamat. At maraming salamat po sa pagmahal po sa para makisa sa aming gagawin pagpulong, sige sa aming samahan. Hindi Panginoon sa pagkatong ito ay ikaw maging lahat ng aming gagawin. Sa po na sa aming pagpapayos. Sa aming pagpapayos. At ito namin sa iyo sa pagpapagalitan sa ito kasama ng Espiritu Santo, magpapagalitan. Ayan po, tayo po ay manatiling nakatayo para po sa ating pambansang awit ng Pilipinas. Pangungunahan po ni Ate Leonie Del Mundo. Ikaw na lang, Leonie. Oh, ay dito tayo maharap dito, ano. Ito ang nandito ang matawad sa loob. Sige, Ate Leonie. Bayang magid, pwegas ng silangan, alab ng puso, sa bibig mo'y buhay, lupang hinihang, diyan ka nang magitin sa manlulo. Di ka masisi sa dagat at ulo, sa simoy, sa langit mong bukas, may dinagang tula at awit. May minamahal ang isap ng matawat mo'y kabibay na nagdilim. Ang bituin at araw na kailan may nagdidilim. Lupa ng araw ng wag ating pagsinta, buhay langit sa atin mo. Ang maligaya ng pagmay ng ating ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay po, ang lahat po ay pwede na umupo. Bago po tayo magsimula ng ating pag-meeting o pagpupulong, ay babasahin po natin yung mga dumalo. Hindi pa ako nakapirma. Pagpabasa. Para po sa ating roll call. Naka-record kasi ito, Mike. Ay, po ang attendance natin ngayon. Lorely Redoma, Evelyn Remintilla, Laura Pilain. Magka-present daw po kayo. Lini Aguila, Mary Grace Cuito, Veronica de Chavez, Mayla de Liwanag, Maricel de Villa, Carlito Istoli, Rinalyn Panganiban, Elena Istoli, Agnes Buagas, Juan Arellano, Emily Dinglasa, Paula Sevilla, Naila Lizardo, Marivic Mirasol, Janet Abana, Priscilla Rebeliosa, Felix de Villa, Minda Bilyuta, Jennifer Florentino, Amelita Quintana, Florida Rabano, Maribel Formento, Isigani de Chavez, Angelita Ros, Elisa Ros, Nestor de Torres Jr., J.T. Torres, Bayani Brione, Yunita Del Mundo, Arnel Remintilla, Erwin Malaylay, Esperanza Remintilla. Sama mo ako.
Edgardo Ros. Mayroong tinatawag? Mayroong tinatawag? Ayan. Ngayon ay dadako tayo sa pagbasa ng katitikan. Nag-umpisa po ang pagpupulong natin nung nakaraan, ganap na ikadalwa ng hapon, panimulang panalangin, Ginoong Edgardo Ros, sinundan ang panalita na kailangan na hikayatin ang mga kamag-anak, kapitbahay at kilala para sa membro ng samahan. Dahil marami itong benepisyo katulad ng mga scholar sa mga anak. Meron din po tayong kailangan sa pag-loan. At ang bawat isa po ay siguraduhin ang RSBSA ang bawat isa. Certification ng PCA. Ang scholar po ay kailangan ay related sa agriculture at science. Sige, ngayon naman ay para sa pagbasa ng ating ingat yaman. Ang ulat. Magandang araw po sa ating lahat. Na ito po ang ating kaperahan. Ang nasa labas pa po nating pera ay 8,000. Ang ating pong binalik na po sa atin ay 11,000. Ang tubo po na pumasok ay 3,300. At ang pumasok pong new member ay 800. Yun po yung sa new member. Ang kasamahan ko po ay 15,100. Kung nagtubo po yung mga may utang sa atin na wala pa pong penalty ay 4,160 pa po ang dapat na pumasok. Kaya nagkakahalaga sana ang pera natin ng 27,260. Yun po sana ang nasa ating pera. Pero meron pa po yata sa ito. Meron pa po yan. Ibigay sa akin. Kaya ako po sana ay nakikiusap doon sa ating mga members na may pananagutan pa na kung hindi man po sana makakabayad pa ay magtubo po tayo buwan-buwan. Dahil yung kung tubo natin sa buwan-buwan ay mapapapos ang paposana natin ay di malaki pa sana po yun. Ano po? Wala pa pong penalty ito, naka-record dito. Paano pa po kung alagyan natin ang penalty? Ano po? Kaya maliwanag po ang dapat natin pera ay 27,000. Ito po, 260. Ang wala po sa atin ay 4,160 at saka 9,000 na nasa labas pa. Kaya ang nasa out pa po natin ay 9,160. Okay pa po nasa labas natin. Po, yun po ang kalagayan ng ating pananalapi. At saka yung pong iba na hindi po nagabigay ng monthly dues. Marami po ang hindi pa rin po nakakabigay. Kaya pakiusap po sana sa inyo, magbigay po kayo ng tig-isang notebook sa akin para may-record po natin yung inyong mga naibigay na at kung hindi po na-record, ay di makakapaghabol po kayo sa akin, baka nagastos ko na. Ano po? Maganda po yun para yung ating kaperahan ay maliwanag. Dahil kapag po ang ating kaperahan ay hindi maliwanag, doon po nagkakaroon ng hindi maganda ang ating samahan. Ano po? Yung po sa ating pananalapi, yun ang susi sa maayos na pangmaraan, yun po ang susi para maging matagal yung ating samahan. At magkaroon naman ng maayos na pagkalagyan. Ano po? Lamang po, sana po may magbigay ng notebook sa amin pong opisinahin ng ating auditor. Lamang po, maraming salamat. May question po about sa ating ingat yaman. Sige po, kagawad. Kasi wala ako, iba ako, hindi mo lamang kung hindi muna kayo. Mga pautang. Baka hindi punta mo kayo. Parang
Ha? Yung hindi pa na nakabayad. Alam naman nila. Ay, okay lang ba na sangayon ba kayo lahat na sabihin niyo may utang o hindi? Ha? Oo. Hindi kaya kayo ma-violation ng ano ay? Ha? Ha? Tatlong kagawad natin, tanongin natin tatlong kagawad. Pwede ba yun? Sa'yo kagawad. Hindi pa para maging malinaw, ay natural lang po natin malaman kung sino nang hirap. Kahit man po sa amin sa kunyan, nag-hindi po na nangyayari sa amin. Bawat kinakalamang hirap, alam ng libro kung nasaan ang pera. Kaya po tuloy-tuloy itong daloy ng samahan, ay di yung pong may obligasyon ay dapat naman gampanan. Hindi po pwede natin hindi sabihin sa membro kung ipalam sa membro kung nasaan yung panlalapi. Okay. Isa pa po, para po maging kurong, ay si Asa namin natin si Ate Juni. Sa'yo din po ay, kailangan din po ipaliwanag, ay sabihin. Dahil po tatlong kagawad na yung sumang-ayon, ay di pasensya na po kayo. Atin pong ipapahayon sa ating pong treasurer. Ito po. Dahil yung po ay ano yun, ready. Pasensya na po kayo ha. Ito po ay tayo samahan natin ito. Dapat tayo maging transparent. Wag po kayong wag po kayong mahihiya. Tayo po ay magkakapatid na rito at tayo po ay mahabang panahon na magkasama-sama. Kaya dapat po tayo ay maging malinis tayo. Kasi yung iba baka nga naman ay nag-aisip na katulad pala noon may umalis dito ha. Na ito makakapagpatutuo isang member natin, si Maribel de Villan. Nasaan yun? Yan. Di ba may nagsabi sa iyo na hindi pala ikaw nagsabi. Ang nagsabi nito ay yung mga ngawit mo na sabi daw ay hindi na raw alam kaya daw siya umalis na, kaya daw siya umalis ay dahil hindi na raw alam yung pundo natin kung saan na naroon. Ay samantala, tayo pag meeting, ina-announce naman dito. At yung nagsabi nun ay umayaw na. Bago itong nagkakamiron tayo ng natatanggap, ay gusto na uling bumalik. Pero yun po ang nasabi ko sa inyo. Pag kayo po ay nanira, laban dito sa ating samahan, kayo po ay hindi na makakabalik dito. Doon na po kayo sumali sa Mulanay. Kasi po, kung ang layunin nyo yung paninira at wala namang katotohanan talaga, ay kayo po talaga hindi na namin natanggapin dito. Ito na po si Ate Pinching. Mayroon po. Ito po yung may mga pananagutan. Amelita Quintana po, 21 na buwan na po hindi nakaporsyento. Si Donato Reforma po, 1,000, nagporsyento na po ito. Isang araw lang. Yung pong Amelita Ros, ayan naman po buwan-buwan ay nag-porsyento. Ito po, buwan-buwan. Erwin Malaylay po, ito po ay nagbalik na nung kanyang puhunan. Ang naiwan po ay yung tubo na 1,200. Pero, meron na po siyang porsyentuhan ulit. July, August, September, October, November, December, January. 6 na buwan na po. Laura Pilais, ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 na po ang dapat 16 na buwan na po ang dapat ninyong iporsyento. 2,000 po ang kanyang nahiram. 16 na buwan na po. Yun na po, wala na. 8,000 po lahat yun. Okay po, maliwanag na. Mayroon pong tanong. Ano po? Nalin? Mayroon pa? Mayroon pa tanong? Mayroon pa tanong? Ano?
Registration. O registration yun. Yung 200 natin, kung kayo hindi pa kasali dito sa samahan, may 200 tayong registration na yung 100 noon para sa ating samahan, yung 100 ay mapupunta sa bayan. Yun po tayo ay nakapagbayad na sa bayan, hindi ko palang nakukuha yung resibo natin, pero yun po ay may screenshot ako na binayaran ko sa kanya through GCash po yun, kaya hindi po siya makakawala. Bago po ang lahat, bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay recorded yung ating meeting para po sa ating pagpapile, kasi po baka mayroon tayong nami-misunderstanding na mga usapan na naka-record para po ay hindi na mga katanggi. Katulad noon, ang sinasabi nila na wala daw tayong pan, ay buwan-buwan na tuwing naman tayo meeting natin ay nariyan. Sinasabi po kung magkano yung ating pan. Pangalawa po, ay may tanong po tayo doon sa ating katitigan, yung pinag-meetingan natin yung last na meeting natin. Sige po, tanong. Ang katanungan ko lang po pag-iinag po doon sa mga pautang natin. Bilang kita yung member, yan po yan yung pag-aari natin lahat Ay ano pong pando sa halimbawa yung tayo ng ginakapan. Tayo di walang policy doon. Pagbabalik ng pera. Opo, actually po ang inaaraw-daan niya na pagpapautang ay 3 months. 3 months baga at 3 months. Hindi ko ganong kabisado ay 3 months ang ating kasunduan. Para ibalik Pero yung utang may hangganan din, hanggang magkano lang? Hanggang 2,000. Kaya sabi ko kay Ate Pinching, huwag kang magpasobra ng 2,000 kasi pag nagpautang ka na higit sa 2,000, para nag-utang mo yan. Bago, pa nasagot ko ba yung Nasagot ko ba yung di pa? Ito yung bylaws natin. Sabi rito, ito yung yung pinipirmahan. Ako si Blanc, may sapat na taong gulang, Pilipino nakatira sa Barangay House sa Tanawan, Quezon. Sa pamamagitan ng kasulatang ito ay nagpapatunay na ako ay may utang o obligasyong pera mula sa Samahang Barangay House Farmers Association or BAPA. Isang samahan ng Barangay House sa Tanawan, Quezon na may halaga. Bago sa labing Pilipino, ako ay nangangako na babayaran ko ito sa loob ng nakalagay doon kung ilang buwan. Sa pamamagitan ng lingguhan o buwan ng pagbabayad, chichikan yun doon. Sa katunayan, ako ay kusang loob na dumagda ngayong may mga sekretary, ingat yaman at saka ipangulo na nagpipirma dito. Yun po ay mayroon sila doon nilagdaan na buwan o hanggang ilang buwan. Kaya yun po ay tayo po ay magtatayo ng ng BOT ngayon. Magtatayo po ng BOT tayo para magkameron tayo ng batas. Magtatayo tayo ng BOT doon kasi yung board of director, magkakameron tayo ng 5 board of director. Kung hindi man tayo magkameron ng 5 ngayon ay 4 na kung saan siya yung magpapatakbo ng ating negosyo. Parang sa kooperatiba, sinong may background sa kooperatiba. Mayroon itatayo ngayon na 5 or 3, at least 3 na board of director na kung saan ay siya yung mamamahala sa pagpapatakbo ng negosyo natin. Kasi papasukin na po natin ang pagninegosyo ay siyempre dahil po dito sa pagpapautang ng land bank, di ba mayroon po tayong pinag-usapan dati na may stop na yung ating monthly dues kung kayo nakabayad na ng 1,000. Pero wala pa po nakakabayad kahit isa, dituloy-tuloy pa yung pagsisingil natin ng monthly dues. Bago yung yung pag-uusapan ng board of director, kung yun bang may monthly dues, kasali pa rin doon sa may kikitain, doon sa perang papasok sa atin, or yun lamang nakapagbigay ng 1,000. Kasi po pag nasingil itong pera natin na pautang, plus yung bawat loan po ninyo, ay sisingilin na po doon yung 1,000 na magiging share capital natin. Kasi yung po ay batas na natin sa ating samahan ay na siyempre hinintay lang natin na kayo ay makaluag-luag.
may question pa po sa ating ano ay katitikan? Para pagtibayan natin. Para po tayo makapag-umpisa na. Kung wala po, sino pong magpapatibay? Actually po, yung mga lampas sa panahon, dapat talaga yun ay singilin. Yun po talaga yung dapat ay singilin kasi may kontrata yun. Dahil may contract yun ay, kung tutuusin po yun, dapat talaga obligasyon na nilang bayaran yun. Siyempre, tayo po ay, kumbaga ay hinihintay natin yung iba kasi ang pangako ay pag nakaloan nitong nito. Pero dapat po talaga yun ay dapat singilin na. Ano po? Dapat po talaga yun ay singilin na kasi yun po ay may kontrata. Ngayon, nakikiusap yung iba na pagkalon daw nito. Ay di pagkalon, ngayong February, mag-i-start na ulit ng loan. Ay di masusubukan na nga natin yan. Kasi kung hindi sila maglo-loan, ay sasapilitan natin singilin sila. Ano? Sa ayaw at sa gusto, talaga sisingilin natin sila. Kung sila naman ay hindi maaprubahan, ay sapilitan na rin sila sisingilin sapagkat yun ay may kontrata. Hindi na po natin palalampasin. Nagbibigay pa lang po tayo ng kaunting adjust. Ano? Para doon sa may mga utang. Pasensya na po kayo kasi ito pong perang ito ay hindi sa akin. Ito po ay pera ng ating samahan. Huwag po kayo masasaktan. Ano? Mayroon pa? Question? Kung wala na, pagtibayan na natin yung ating katitikan nung nakaraang meeting natin. Sino magpapatibay? Tanong lamang po yung po sa yung lahat po bagang member dapat magbigay ng 1,000. Yes po. Yes po. Yun po ay hindi yung 2,000. Hindi 1,000. Ang pinag-usapan 1,000. Yung 1,000, yun talaga yung ating pinag-usapan o na pinagtibay na hindi na tayo magbibigay ng butaw. Hindi na tayo magbibigay ng butaw na 1,000, na 50 pesos kada buwan kung makakabayad tayo ng 1,000. Ngayon, hanggang hindi kayo nakakabayad ng 1,000, ay di magabigay kayo ng 50. Pero pag-uusapan ng Board of Director na itatayo natin ngayon, kung yun bang nagbigay ng tig 50 ay isasama sa kikita ng gagawing negosyo. Kasi ang priority natin doon na dapat kumita talaga, yun nakabayad na. Nakabayad na ng 1,000. Ngayon, kailan kayo pwede na siyempre bibigyan kayo ng pagkakataon na makabayad. Eh di siyempre, yung pinakamaaluan sa inyo para kayo makabayad, pag kayo'y nakaloan. Ang tanong, paano yung hindi maglo-loan? Diba? Kaya magbubuo tayo ng Board of Director para sila mag-uusap-usap, yung lahat ng director ng ating negosyo, yun ang mag-uusap-usap kung anong agawain. At magkakameron sila ng monthly meeting, yung mga director natin. Bago kayo, yung mga yung mga sasamahan natin, siguro pwede na tayong tuwing 3 buwan or special meeting na lang tayo para hindi naman tayo lagi buwan-buwan ay narito. Pero yung ating monthly Diyos, nandyan pa rin. Pasalamat kayo kasi yung monthly Diyos natin, ayun ay gagawin yan sa operation, hindi natin nababawasan. Ako lang nagastos ng lahat ng operation natin, hindi ko binabawasan yung inyong May mga seminar tayo sa Tayabas kung saan sambayan, hindi ko kayo binabawasan, hindi ako nagbabawas ng pera para diyan. Sinasarili ko na alang-alang sa ating samahan. Mayroon pang question? Yung pong gusto pang magbigay, wala pong wala pa. O yun lang kung hindi pa nakapagbigay habang tayo nag-meeting ay magbigay na ng ating monthly dues. Mayroon pa? Ha? Hindi po. Ang usapan po dun ay kailangan magbigay siya lang po ng 1,000. Hindi po yung 50-50. O yun kasi 50-50, yun yung ating ambagan na monthly dues. Ay pag yun ang ating kukwintahin, ay mayroon na naka 1,000 kasi matagal na. Oo. Ang tsaka po, ito ay para maliwanag sa inyo, yun po para sa negosyo natin. Hindi naman yung napupunta kung saan.
At ito naman po ay buwan-buwan, buwan-buwan ay may meeting ang director bago yung mga membro natin ay every 3 months ay nandito para tayo mag-meeting, para ihayag sa inyo kung ano yung magiging lagay ng ating pera. Ano? Bago yung board of director din po, siya magdi-decide kung kayo baga ay pag magre-resign, kukuhanin ba niyo yung inyong buong pera o paano baga? Yun. Pag-uusapan nyo ng board of director. Kaya pag mamaya, pag tayo ay nagpataas ng kamay, kung sinong ibubuto niyo ang board of director, tiyakin ninyo na medyo smart yung ibubuto ninyo. Pero hindi na po pwedeng maging board of director yung may tungkulin dito at saka yung kagawad. Ano? Kagawad ng barangay at saka yung may tungkulin ngayon dito sa ating samahan, hindi na siya pwedeng maging board of director. Kasi po yung mga kagawad, sadya po nasa batas yan na hindi po pwede maging board of director ng isang kooperatiba o samahan. Ano po? Yung kung halimbawa, yung magbibigay ng 1,000, ayun ay pang-negosyo, pang-negosyo yun. 1,000 yun. Kasi dapat yung nandito, sa din lamang natin na kasamahan, dapat bawat isa sa atin talaga may 1,000. Lahat nga po. Opo. Po, ay hanggang di pa rin sila nakakapagbigay, ay di pa sila makakapagpapagay. Opo, yun po yung magiging benefits ng mga nagbibigay na 1,000, yung nagbigay na. Bukod sa mawawalan na sila ng monthly dues na 50, kasali pa sila sa negosyo. Ngayon, kung ikaw ay 50 pesos lang ang bibigay mo buwan-buwan, wala ka talaga kasi yung dapat niya ay kaya sila nawala ng 50 pesos, yung nagbigay ng 1,000, kaya mawawala ng monthly dues kasi nga kumikita na yung pirang binigay niya 1,000. Ano po? Nakuha po? Kaya sila mawawala ng 50 pesos na monthly dues kasi yung pera nilang 1,000 binigay na para pang negosyo at kung saan doon nakukuhanin yung mga gastusin. Kaya ang ibig sabihin, bawat isa ay 1,000. Yes po. Dapat nagbigay na para rin mo sa Opo. Kung mayroon ngayon, ay pwede na para ma-stop na yung kanilang 50 pesos. Ano po? Wala pa. Kaya tuloy-tuloy pa yung sige dati. Paliwanagan mo si bubukod pa rin 200. Oo. Ang babayaran po natin para dito sa ating samahan, para kayo makapasok, huwag niyo muna isipin yung ibang bayaran. Ano? Para kayo makapasok dito sa samahan, magbabayad kayo ng 200. Kung kayo ay walang 200 na binigay, ibig sabihin, hindi pa kayo registered as pagsasaka dito sa ating samahan. Kayo ay dadalulaang para kung sa baker ay salimpusa. Ano po? Pero hindi kayo pinagbabawalan na pumarito at makinig. Bago, ang benefits po noon, kung kayo ay kasama dito sa ating samahan, maa-assist kayo. Pag nagkabiro ng, halimbawa, nag-loan, yung batch na ganari, pupunta tayo land bank, i-assist ko. Ngayon, kung hindi kayo kasali, sino mag-a-assist sa inyo? Siyempre, unahin ko muna yung nasa samahan, di ba? Mahuhuli kayo. Pwede naman ako tumulong sa inyo, pero mauuna muna yung nasa samahan. Ano? Di ba? May tanong pa? May tanong pa? Sino? Kayo may tanong? Wala. Kagawad Felix. Ang kita, baka sa tayo ng gas. Hindi. One time lang yun. One time lang kayo magbibigay na 1,000. One time lang. Para pang negosyo natin. Hindi. Kaya dito, ari ang naka-register na naka-register. Oo, yan. Yung 200, register lang yun para kayo makapasok sa samahan. Nagsabi na nga. Nabigay na siya. Sa mga member na siya. Kaya ganito po, ay halimbawa, tulad namin bago, kung mangutang ay hindi kami mangutang po yung nakakaslang ng 1,000. Kayo po baga ay registered na? Oo. Mayroon po tayong batas kung magkano yung naibigay mo na rin sa ating gunay, samahan. Ay, pero po yung pautang, hindi po muna natin pag-uusapan ngayon. Halimbawa yung aming mabulong
Yung mga utang sa land bank? Oo, pwede kahit sino, basta kayo kasali. Pero kung kayo bagong rehistro sa NCFRS, maghintay muna kayo ng 2 months. Kasi syempre, i-encode kayo sa computer. Bago yung mga senior citizen at saka yung mga kagawad, pwede nang mangutang sa land bank. Pwede na, dati hindi ay. Pag senior citizen, hindi pwede. Saka yung mga kagawad, yung kapitan, saka ay barangay tanod. Ngayon, pwede na. Pwede na. Bago yung scholar natin, any course na ngayon. Dito taong ito ha. Dati ay agricultural lang. Ngayon, lahat na ng course. Pwede na. Ay wala kulang sa susunod na taon. Kasi nababago ay. Di ba dati, pwede ay yung agriculture lang. Ngayon, kahit hindi ka agriculture, pwede na. Ay hindi ko muna sa next year, hindi ko pa alam. Pabago-bago. Mayroon pa? Para tayo, masaraduhan natin yung ating katitikan. Ay, hanggang anong edad ang senior ang mga utang? Sa bayan ni hanggang 70, hindi ako nakautang. Hindi ko na itanong. Pero sa senior, kailangan mo lang ng isang pumikir. Hindi pa. Sige, sino po mag-aano? Kung wala na magtatanong, wala na sino mag-aano. Ibili mo kahit ko. Katibayin na. Sino magpapakalwa? Minutes? Pa-minutes? Sige, recorded naman yan. Mayroon tayong video. Naka-video naman yan. Ayan, ulitin ko po, yung ating pong meeting ay naka-record. Yun po ay tuwing meeting natin ay naka-video. Naka-upload po yan sa YouTube, naka-private lang. Siyempre, kung gusto natin mapanood natin samahan, pwede ko na ma-forward sa inyo. Ang una natin agenda ay pagpaparehistro ng mga halaman, ng hayop. Siyempre, January na naman, panibagong rehistro na naman ng ating mga halaman at hayop. Pati tao, pwede. Pangalawa nating agenda ay pagtatayo ng pangulo ng bawat samahan. Yun po kasi ay makinig po, yun pong magpapalay at saka magugulay ay kailangan daw po ihiwalay na sa pangulo ng magniniyog. Kasi ang sabi po ni Ma'am Liway, hindi na daw po magagampanan ng isang pangulo kung lahat ng commodity ay iisa ang pangulo. Yun po ang ay. Ngayon po, yung lahat po ng magpapalay, bagamat kayo kasali sa magniniyog, ay nararapat po kayo maglagay ng isang pangulo para sa mga magpapalay. Sino yung magpapalay dito? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kayo po ay magkamero ng ng isang araw na pagpupulong. Alam naman ninyo yung mga magpapalay, di ba panay naman ang ayuda ninyo? Kailangan ay yung magkamero kayo ng sariling pangulo. Kung nangangailangan kayo ng tulong para sa sa pag-guide, narito naman ako para sa inyo. Hindi ko naman kayo kakalimutan. Ang importante, mayroon kayong pangulo na siyang aatin doon. Kasi ang gusto ni Ma'am Liway ay may pangulo na sadya yung mga magpapalay. Kaya lang ang isang membro, ang isang samahan ay dapat ay sexy. Parang ulang Oo. Sino sa inyo ang gusto mag-leader muna para i-concern ninyo kay Ma'am Liway yun? Sabi niyo, Ma'am Liway, paano po yan? Kami po ay gusto magbuo ng samahan, ay kung nasa batas naman po ay 15, ay kami po ay sabihin natin 10, baka mayroong wala dito. Ay di, kayo na makipag-usap. Yun naman magugulay natin, ganun din. Kulang din. Ay di kayo din ang gawain ninyo, yung mga magugulay, kayo din ang gawain ninyo. Makipag-usap kayo kay Ma'am Liway, sabihin ninyo kung paano gagawin ninyo.
Ang pagkakaalam ko ay pwede kayong isali sa kasunod na barangay. Oo. Yung halimbawa kulang kayo sa 15, isasama kayo sa kasunod nating barangay. Halimbawa ay barangay Pala, kung may tubigan diyan. Kung wala, edi malulaw na ang kasunod ninyo. Pwede yon. Pero kung kasali, kayo naman ay magniniyog, magpapalay, atin pa rin kayo dito sa natin, sasamahan natin para sa magniniyog. Kasi iba naman yung benefits dito para sa magniniyog, iba yung sa magpapalay. Yung magugulay gayon din. Kaya ang importante, meron kayong kinatawa na isa na makikipag-ugnayan kay Ma'am Biway. Para maintindihan. Baka mamaya sabihin na hindi ko inadaan ito sa meeting natin. Kailangan lahat ng sinasabi nila, maipaabot ko din sa inyo. Ayun. Bago yung siningil kayo ng 10 pesos, yun ay registration natin para sa region. Yung bayad sa ID ay 50 pesos, pero pagdating pa nung ID. Ang bayad. Pagdating ng ID yung bayad. Ayun, ito na yung loan. About sa loan ay tumawag sa akin yung Tagalan Bank sa Lucena. Ang sabi ay baka daw ngayong February ulit mag-i-start. At yun pala, yung fund ng Land Bank, yun pala inu-audit tuwing January. Pagkatapos i-audit, saka ulit ibabalik sa Land Bank yung ipapalon. Ay di, ang uunahin daw muna ay yung mga may ATM na. Kasi yung may ATM, yun yung palatandaan na ikaw ay makaka-loan na. Pag ikaw nag-apply, bibigyan ka na ng requirements, tapos bibigyan ka nila ng ATM. Ayun muna, lahat lang ng may ATM muna, palulunit, pagkatapos nun, saka kayo susunod. Kaya napinding yung ating papunta sa Land Bank. May tanong tungkol sa loan? Ang patakaran pag maglo-loan, hindi ganito. Kukuha kung kayo kasali na sa NCFRS at saka sa munisipyo, ay kukuha na lang kayo ng certification para sa PCA. Pero pwedeng habang kayo naglalakad nung sa PCA, pwede na kayo magpunta sa Land Bank at mag-fill up. Pagkatapos kayo mag-fill up, pupuntahan kayo ng Tagalan Bank, isi-CI agad kayo. Pagkatapos isi-CI kayo, bibigyan kayo ng form, na yun yung form na pag ilulun ninyo kung magkano ilulun ninyo. Ang interest ay 2% per year. 2% per year. Mas mababa ang Land Bank kaysa sa ibang bangko. Sino nakapag-loan dito sa other bank? Meron dito? Dito mataas dito ng konti, Hindi 2%, Walang. Zero interest? Parang binawas na yata yung interest sa inyo bago ibigay. Hindi na buo, Magkano yung ilo sa iyo? Zero interest? Pero sa Land Bank, ay wag natin pag-usapan yung interest kasi baka hindi natin alam kung ano yung basta yun ang sabi ng Land Bank, 2%. Ibig sabihin, kung may 1 year, may 100,000, may 2,000 interest yun. Kung sa isang taon. Kung 3 years yun, ay di, ay 6,000. Babayaran mo siya after 1 year. O depende rin sa inyo. Pero sa kanila yata 2 years, Sa Land Bank, pwede 3 years. Depende sa inutang ninyo. Paghayop, 3 years. Pero pag inutang ninyo, ay gagamitin nyo sa puhunan sa pagpapalay, 1 year lang. 1 year lang. Within 1 year, babayaran mo yun. Question about sa loan? Ang sabi sa akin ng Tagalan Bank, ngayong February daw, pagka, malalaman din naman ninyo yun, kasi pag nakalula ako, pwede i-announce ko na yun sa ating DC. Kung pwede na mag-loan. Kailangan mo na makaloan yung lahat ng may ATM. Depende sa sa iyo. Pero mag-umpisa muna kayo sa mga 300, ganyan. Kung sa malakihan. Kasi ang pagpapaloan ay depende sa inyo. Meron yung milyon lang pinapautang sa mga isda Yung may mga palaisdaan, depende sa project ninyo.
Pero mag-start muna kayo ng 100, 200, 300, 50 mil. Kung yung magkano yung kaya niyong bayaran. Huwag kayong utang na higit sa inyong kakayanan. Pero isa lang ang technique doon, pag sinabi ninyong kalabaw yung bilhin ninyo. O kung within 3 years, maanak yun, ibalik niyo yung principal, may anak kayo. O, may anak kayong kalabaw. Ano? Tama, ano? Eh, wag laan nyo papayatin yun. Kung 50 mil yung karabaw, edi 50 mil pa rin yung after 1 year. Ay, oo, noon naka-schedule na sana yun ang pagpunta doon. Di ba na-aksidente nga ako? Hindi, mapipirmahin na kayo sa papel nun ay. Oo, nasa akin naman yung tig 115 yun na pamasahin ng mapunta doon. Kasama yata sila Kagawad Felix yung pagpunta roon. Kasama. Pero ngayong, siguro ngayong itatapos or first week ng February, ipapaayos ko na yun para pagdating ng loan ninyo, yung pwede na kayo mag-loan, hindi kayo makakakuha na. Mayroon na kayong certification. Ano? Mamaya na natin ito pag ano, yung ipahuli natin yung pagkatayo ng BOD. Ano? Pagkatayo ng BOD, mamaya na. Ayun. Binabala ko din sana na magka meron tayo ng meeting yung may mga tungkulin. Kasi magre-request tayo ng luti. Saan kayo may prospect na luti rito na siyempre, pag magre-request tayo ng luti para sa ating samahan, ay dapat may prospect kayo. Alin? Hindi ko pa na-follow up kay Ma'am ano ayan, kay Ma'am Maribel, hindi ko pa na-follow up. Pero magre-request pa rin tayo kay Hilintan. Oo. Kaya mas maganda sana kung kayo ay kung yung ating samahan ay inaabot ng mga 100, mas mabilis maka-request. Kaya sinong may dito, may prospect na na luti na bibili dito sa bilang karsada? Dito lang sa along dito sa atin. Alin? Ito? Magkano daw dito ang luti? Baka hindi kayahin yan, 600. Ilang square meter yun? Malaki pala. Pero hindi nagabigay ng 100 lang? Ha? Yung pwede tabi lang, magkano doon yung isang lupit? Pag 100 square meter. Oo, doon tayo marapit-lapit. Pag doon tayo makat sa kumiya doon para wari ko. Pero anong dahil Oo, mas marami dyan ang farmers eh. Oo, hala. Ay di prospect natin dyan kay Camille, yan. Ay, di yung lasa uli. Sino marunong mag-computer dito? Sino marunong? Yung gagawa ng gagawa ng request. Kasi lahat tayo, gagawa natin ng request para isa na lang pupunta doon. Meron sa bahay? Ayan na, pagawain natin para yung mga lahat ng may doon, yung may papel, printer, tablet, laptop. May printer sa bahay, hindi paano natin sa anak pagpaparehistro sa CFRS. Ayun. Kung kayo may mga kapitbahay, kamag-anak na siyempre gusto nating magkameron din sila ng ng ganyan na makasali sa CFRS. Ay di pasalihin natin, kakawa naman. Baka nangangailangan din sila ng kalabaw. O ay di, saka scholarship. Oo. Tingnan mo ito si Ate Pinching, yung apo niya, may scholar na. Oo, college na, college. Siyempre yun kasing elementary at high school, saka ay K-12, kayang-kaya na ng mga magulang. Ang pinakamahirap yung college. Kaya yung lahat ng mga kamag-anak ninyo na gusto sumali, pasalihin ninyo. Kasi pagkakataon. Hindi ko lang alam kung pwede kahit sa school, pero ang alam ko,
ay ano ay, ha? Hindi, kasama private. Oh, yun sila may karanasan ay, kahit private. Kaya kung kayo may mga kamag-anak, kahit, alam mo yun, kahit maigigi ang buhay, pero pag nakasali yung anak mo sa schooler, malaking ano yun, malaking kabawasan sa inyo. 82 lang naman, 82, pag pumalo na ng 82, hindi na makakuha ng schooler. Ayan, ito na yung ano natin, yung katulad kayo na yung binanggit ko na tayo nga ay magkakamero na ambaga na 1,000 ano, yung ating ano, napag-usapan naman yung nakaraan pa at kanina pinag-usapan din natin, yung 1,000 na yun ay individual yung talaga. Ay kung hindi man kayo nakatin yung araw na napag-meeting na yun, pero nung kami mag-meeting ay nasa quorum naman at yun ay inaprubahan, kaya yun talaga ibatas na natin na tayo ay individual talaga na magbibigay ng 1,000 at gagawin natin sa pagninegosyo. Ano, ngayon magkakamero ng meeting, kailan tayo magkakamero ng meeting may mga tungkulin para papatawag na ng bago, ano? Oo, magkakamero ng meeting ng panibago yung may mga tungkulin para doon sa gagawin nating ano ay business, kung ano yun. Ayun. Saka tayo ay maghahanda na rin ng pagre-renew ng ating duli. Ano, may ginalalaman ninyo na tayo ay magre-renew na rin ng duli at yun ay mayroong kakibat na gastos. Siguro yun ay ano, sagutan ng ating samahan. Hindi na ako magagastos no, kasi medyo malaki-laki rin yun ay. Ano, ayan. Tayo ay mag-update ng duli. Pero pag pakunti-kunti, sinasagot na yan. Tsaka sa munisipyo, siyempre pag hindi pa tayo update sa munisipyo, sa duli, hindi tayo ma-update sa munisipyo. Hindi pa. Duli muna. Oo. Ayun, nabanggit ko na rin yung 10 pesos at saka yung 50 pesos. Ano, maliwanag na 10 pesos para sa registration na tayo ay para maging registered sa region. Yung 50 pesos ay para yung sa ID natin. Pero pag dumating na yung ID, hindi mo na tayo magbayad ng ano ay. Oo. At saka yung ano, yung monthly dues natin ay kukwintahin yon, yung lahat ng inyong absent ay kukwintahin. Simula nung kayo sumali, yun ang babayaran natin. Oo. Pero pag nakapag-ibasa, hindi na ipuntahin. Hindi, basta yung utang mo pa rin yun. Panibago ko yung 1,000. O yung 1,000 niya, ang usapan natin noon, yung 1,000, may stop ka lang ang pagbabayad mo kung nagbigay ka ng 1,000. Bago manit magbigay ng 1,000. O, stop na yung pagbibigay mo, pero yung utang mo, babayaran mo. Oo, simula nung November. Yun naman ay para sa atin. Yun naman ay pag tumugo, tayo rin ay maghahati-hati, hindi naman kung sino. Ano? O siyempre, oo, hindi yung para sa samahan, kasi yun ay pera natin na ninegosyo. Kung magkakameron man tayo ng pera na galing sa hindi natin pera, yun yung magiging pera ng samahan na hindi natin pwedeng paghati-hatian. Oo, yun ay para sa samahan, property ng samahan yun. Pero yung pera ninyo, normal na ibalik sa inyo yun. Normal na ibalik sa inyo, pero yung mga ginastos natin, halimbawa may ginastos tayo, babawasin yun, saka natin babalik yung ano. Kung magkano yung ginastos, i-divide yun kung ilan tayo, at yun yung ibabalik sa inyo. Pagka gustong ibalik, kung muna pag-usapan, ibabalik na. Ano? Pero board of director pa rin na mag-desisyon na board of director ang magagawa ng batas na papaprubahan sa inyo yun. Hindi sila pwede mag-desisyon nang hindi ninyo aprobado. Kaya napaka-importante na pag may mga meeting, nandito kayo. Kasi baka mamaya dumating yung time na nagataka kayo kung bakit ganyan yung mga desisyon ay hindi naman kayo na-attend. Ano? Yun lang yung aking papahayon sa araw na ito. Kung kayo may mga tanong, ay di magtanong na kayo. Question? Ha? Patahimik ka muna. Ano? Requirement sa eskwela ay siyempre dapat yung mga magulang ay registered sa PCA at saka ay registered sa munisipyo. Pangalawa ay may 82 average sa taas. Oo.
NCFRS. Mga dapat gawin. Gamitan mo, Mike, kasi naman. Ganyan rin po yun ha, pagpasok sa scholar. Mapunta po kayo kay Ma'am Biluna. At atsakin, kung kayo ang reference number ninyo ay naroon na. Meron kayong number na reference number. Tapos, di papalista na po ninyo. Anong ng ID ninyo. Tapos, yung average. Tatanong sa inyo kung ano ang average. Tapos, yun ay siya nang mag-abiad sa Lopez. May madating na lang sa inyo kung ano ang dapat gawin doon sa eskwela ninyo. Si Bricks nila yung pinapunta ng Batangas. Napunta pa sila ng Batangas. Tapos, bago ibigay sa kanila yung kabuang allowance nila, kailangan na nag-submit sila ng, ano yun? Nagagawa pa sila ng, anong tawag doon eh? Hindi ko na alam kung anong tawag doon. Hindi na masasagot ng mga katabi mo, may sariling meeting sila. Ang madali lang. Mamaya na rin yung intindihin yung ano niyan, sa ano niyan. Iuwi yan sa kanilang bahay, doon yung gagawin. Ano? Online daw yan. Kung sa Batangas, sabang kay Ma'am Bilona doon. Gana rin. Yung mga walang reference ng NCFRS, ari po ay sa ano sa municipal ito ano. Ito po ay RSBSA, inarating sa inyo. Sa NCFRS po, wala pang narating ito sa atin sa Ahos. Ano? Ang pinakamadali para kayo makakuha na katunayan ay kayo register, kayo po ay magre-request ng inyong na kayo ay ng certification. Oo, yun yung dadalhin namin sa Lopez na marami nakisuyo. Yun. Lahat kayo ay pwedeng pumunta doon. Kung kayo ay madami, pwede kayo mag-arkila ng sasakyan. Ano? May magiging kasabay tayo doon. Tawag yun, ano? Magre-request kayo na katunayan, ay hingi kayo ng certification. Ano? Pagpunta kayo doon, sasabihin nyo, hingi po ako ng certification para sa NCFRS. Ano? Pag tinanong saan nyo gagamitin, sasabihin niyo para sa pag-load. Para isa na ang purpose. Ano? Baka sabihin nyo para sa pag-i-schoolar, ay di sabihin nyo pag-load. At saka sa schoolar, sabihin niyo yung ganoon. Kahit hindi nyo gagamitin sa schoolar, sabihin nyo schoolar at loan para sigurado na. Pag nagkameron kayo ng certification, ipasirox ninyo at ipalaminate ninyo kasi yun yung palatandaan na kayo ay registered sa NCFRS. Ano? Yun yung katunayan na ikaw ay kasali sa mga magniniyog. Yung registration dyan sa Katanawan, sa munisipyo, registration lang yun, nakatunayan ay kayo ay farmers. Hindi sa magniniyog yun. Kayo ay farmers. Pag na-register kayo sa RSBSA, ay katunayan kayo ay farmers. Lahat ng trabaho, magpapalay, magsasagi, kung ano man na bukid, ay yun yung dalahan na yun. Pero yung sa maraming benefits ngayon, yung pagpapalong, yung pagpapa-schoolar, sa NCFRS yun, sa Lopez yun. Liwanag? Tanong? May tanong? Sino pa may tanong? Yung mga pipila pa ninyo niyan, pwede nyo iuwi yan. Yung hindi nyo alam, pwede kayo pumunta sa bahay. Tapusin na muna yung pirmahan. Ang kalaki po niyan ay Xerox ng valid ID. Pipirmahan doon sa baba ng picture. 3 pirma. Ano, lagyan ng pizza para para maganda. O, kung kailan yung pinirmahan, yun yung lagyan nyo ng pizza nyo para sigurado. Kung hindi nyo alam, huwag nyo muna sagutan at pagdala nyo sa akin, sa kanyo itanong para sigurado. Ano? Yun. Ang sino pa? Tanong. Si ano ay anak ni Ate Minda, hindi kayo nakapirma yata ng ganyan. Ayan. Oh, ayan. Sino pa? O yan po ay kung ay, napalala ko sa inyo, yan po ay, ang NCFRS po, yung benefits po niyan, ayan po ay 50 years. Kung tayo ay 50 years na nangungutang sa microfinance, yan na tayo nangungutang. At 50 years na aalayan tayo ng gobyerno diyan.
Yan po ay sinabi ng gobyerno na 50 years yung alalay sa atin. Yan po ay galing sa Kuku Living Fund. Hindi po yan kung saan galing. Yan po ay galing sa pera din ng magbiniyog. Kaya lang, hindi na ibinalik doon sa mga sinaunang tao kasi ang dami nagsipagawa ng kung ano-ano, nag-away-away na. Kaya dinesisyon na ng korte na ibalik yung fund na yan sa bangko at ibigay na lang sa mga lehitimong magbiniyog na registered sa kasalukuyan. Kaya yung mga hindi pa rehistrado ay magparehistro na kayo. Maigit ina-allowed pa. Yung mga kamag-anak ninyo. Pero isa lang sa pamilya, isa lang sa isang pamilya, halimbawa, pwede maging rehistro yung dalawa mag-asawa, pero isa lang ang makakapag-loan. Ganun yun. May tanong? Kasi ito, halimbawa, ako, anak ko, bali, Magkaiba po. Pag may asawa ng anak, magkaiba na. Oo. But saka po, pag umidad na yung anak ng 21, adi, ihiwalay na yun. May tanong ko po? Tanong. Dali, at gabi na. Mag-ano pa tayo ng BOD? Oo. Magpapasok pa tayo ng BOD, Board of Director, para sa ating gagawin negosyo. Yun yung magiging katulong ng mga ng mga may tungkulin. Ay, bago pala tayo matapos, pasensya na. Ang ating ang ating nga palang kaagapay sa agriculture sa barangay. Si Kagawad. Nalimutan ko. Pasensya na ka na. Magsalita. Ang dami tinanong kagad. Nagtanong ka agad ay. Pasensya na kayo. Magandang hapon po. Bilang komitiba po ng isang kagawad ay ako po nasa komitiba ng agriculture. Basta po yung inyong pinag-usapan sana ay mapagtibay at gampanan ng tungkulin para walang kagulo. Salamat po. Po, palakpakan natin si Kagawad. Naku, pasensya na. Pasensya ka na Kagawad. Kasi napadami ka agad yung tanong ay di siya yung ating kaagapay dito sa barangay. Ano man ang magiging problema natin sa kung kayo may mga hinaing, narito kami dalawa ni Kagawad, magtutulungan. Kung kayo ay may mga tsaka paalala ko doon sa mga magpapalay, lagi kayo magpa-register ng inyong palay, lagi kayo mag-report ng ani ninyo para matuwa sa inyo sa liway. Para kayo laging yung hindi malipasan ng ayuda. Laging may matatanggap. O ayan, magre-report doon sa TPG. Ang pera po natin ngayon, kasunhan ay 17,250 po. 17,250 sa record. Kasama yung registration na doon. Opo, kasama na lahat. Ay, yung 10 Ang piso kasama registration dyan. po natin ngayon ay 600. Ang monthly po natin ay 1,550. Ang nasa akin po ay 15,100, kaya 17,250. Pwede pong mag-record. Saka yung yung sakluwa natin, di ba may samahan tayo doon sa sakluwa? Oh, yun, yung mga yun dapat natin dito. Papag-isay na lang. Pag-isay na natin. Kumbaga, pag may nag-meeting lang yung taga-kluwa, di yung taga-kluwa lang yung mag-meeting. Pero dapat dito, nandito rin sila kasi sila yung mag-meeting. Bago yun, hindi natin nahingan ng registration. Yung registration sa akin pinagpisan. Sige, bawal lang. Oo. Bawal na Kagawad kasi. Ay di ganito, isasali natin yan dito sa ating samahan. Ay pero yun ay yung hindi natin nasingil ng registration dito kasi may registration na sa iyo yun. Pero nakapile na yun doon, nasa munisipyo na. Oo, ay di ganito ang sabihin mo na tuwing may meeting dito, umatin sila para makakuha sila ng mga benefits. Kung halimbawa yung mga kailangan sila sa financial, makakapag-apply sila at matutulungan natin ang ating samahan. Hindi na lang, ipapala po natin sa inyo na sila po ay registered na rin sa kabilang samahan na sakluwa po yun. Ay di na natin sisigilan sila ng registration dahil yun po ay registered na rin sa kabila. Ay di sinabilaan ng Mang Liway noon nung kami ay nagpunta sa Katanawan na pagsamahin na. Pero pag may meeting yung taga-kluwa, sila lang ang mag-meeting. Hindi tayo kasali po. Ayun po, tayo po yung natatapos na. Ano pa? Uling-uling. Ay, oo.
buling-buling si Ate Leonie ang aking napamahala doon ay kinakailangan doon ng tatlong representative, magatapat, magasangot, saka ay magagata. Yun ay may premyo. Ay di yung ano ay, yung mga gusto sumali at hindi pa nakakatatlo, ay di magpalista kayo ni Ate Leonie. Ano? May buling-buling tayo. Oo. At saka kung kayo ay may mga produkto, mayroon tayong tindahan. May tindahan tayo sa buling-buling sa Petsa 10 hanggang Petsa 13. Mayroon yung ano, yung kooperatiba. Ay kung gusto ninyo magbenta ng inyong produkto, ay di ipalagay natin doon. Halimbawa, may kakaiba kayong gamit. Halimbawa, may ginawa kayong basket. Ha? Oo, kooperatiba doon sa Katanawan. Labong Katanawan yun. Doon natin ipapasok yun sa atin. Kasi tayo, ang may vote lang doon ay yung lahat ng ano ay, ng mga pangulo lang ng bawat bayan. Pero yung ano ay, yung bawat barangay, wala tayo. Oo, walang barangay. Oo. Kaya kung kayo may mga ano, halimbawa may paud, na mga bago, basket, yung mga kakaibang gamit na pwedeng ipagbili, ay dalahin sa ano ay, sa Petsa 9. At dadalhin natin ito sa ating buling-buling para mabinta. Kung kayo may saging na malalaki, mayroon kayong niyog na malalaki, yun, para panlaban natin. Ano? Oo, mayroon. Oo. Oo, yun ay, may preview yung ano, yung sasali sa buling-buling, yung pabilisan ng pagtapas, may preview yun. Kaya sumali kayo. Ngayon ang ginawa sa Lucena. Oo, may preview yun. Ay, ikaw natin yun na inaatasan ko dun ha. Ay, kaya nga, kailangan na sigurado. Hindi pwede nung wala, magagalit natin sa mga iwan. Oo. Yung sabaw na rin yung ipapagatan ninyo. Si Ate Leonie ang ating kwandon, mamamahala. Kaya dito kayo magpapalista. Pero pag wala nagpalista, ikaw yung bahala. Basta magdadala ka doon. Lahat ng pangangailangan. Hindi mo makakasya. Pero dapat maybe ng hapon ang hula. Ay hindi. Maybe yung mga produkto. Yes, yung simulan natin. Kita yes. Ano? Oh. Taga-barangay Tres nga rin gusto mag-share. May tanong? Tanong. Matatapos na yung ating meeting. May tanong kayo? Tanong. Papirma kayo. Sino kayo nagbigay? Oy, magtanong kayo. Baka kayo may mga tanong. Yun. Kailangan mo na i-up. Bago SAPRS, bago magagawa ka ng ano ay certification. Yung RSBC pa. Ng SAPRS, nung amay ng sa PCA. PCA kay Ma'am Juan. Miriam yun. San Lopez. Pwede naman kayo magpasabay na lang. Kung hindi kayo makakapunta, pwede kayo makishare na lang. Magapagawa kayo na. Ay pag madami, mas mababa yung bayaran ninyo. Kasi yung datihan, 150 yung binabayaran. Kasi account si Jeff. Oo, pag madami, mas mababa yung ano, mag-share ninyo. Kasi dati, kaya 150. Ilan lang sila. Ay kung madami, hindi konti lang mabayaran. Kaya sabihin mo daw kung pwede ang senyor doon ang mangungutang. See? Senyor. Pwede ang senyor, pwede. Pwede. Ha? Iyan dito sa ano sa GC natin. Okay, pag alis na ka dito kaya pa. Iyan mo siya si ano si Lorelie. Bago sabihin mo sa kanya iyan sa GC.
Yung yung gusto magpa-add sa GC, message ninyo ako para may add ko sa GC. Baka mayroong hindi pa alam. Pwede kay Ate Lorely, pwede kay Kapin Ching. Basta kailangan mabasa ko doon sa GC na yun ang nagpa-add. Parang naka-add na yata yung anak niya. Ha? Hindi. Ay baka ini-add ko, hindi niya nakikita sa sa visit request. Oo. Sige mamaya, pagkatapos natin ng meeting para isa-isahin natin na-add. May tanong pa kayo? May tanong pa para tayo matapos na? Tanong. Ay, napautong pagkapo yan. Buwatang yan. Ayun, stop muna tayo sa pagpapautang ng ating pera kasi may ibang paglalagyan ng ay ininegosyo natin ito ngayon. Oo. Bali, ayun nga pala. Ay, bago tayo mag-uwian, magkaroon muna tayo ng board of director. 5. Hindi pwedeng 4 kasi magkabutuhan nyo na kung sino pinakamataas. 5 siya. Para yun yung magpatakbo natin negosyo. Kung hindi makakalima, kahit 3. Pwede kayo magpasok. Sige, magpasok kayo ngayon. Sige, bulin. Pakipasok. Mr. Vitores, ikaw ninominate ka daw para sa board of director. Sino pa? Napasok pa si Agnes Buaga. Pinapasok ko sa board of director, si Maribel. Ala, yung mga kabataan lalaki pa. Pero daw, si Agnes, ninominate na yakin yun yung palista. Secretary. Ha? Ha? Nagkalap ng minutes sa sunod kayo. Ay, oo. Hindi, assistant. Assistant. Okay, pwede yun. Assistant sila. O, sa assistant pwede yun. Pwede sa director yun. Assistant. Sino pa? Pa-minutes. Ikaw na. Ayan, ang meeting ng ng board of director, ayun ay tatawin ninyo yung Sabado o kaya Linggo. Tsaka yun ay pag mag-meeting kayo lang ang 4 o 5. Kung hindi tayo makakalima, kahit kayo 3 lang mag-meeting. Pag-uusapan ninyo yun, pag napag-uusapan nyo, napagkasunduan ninyo yun, ay di sa kayo sasangguni sa akin, bago pa-aprubahan natin sa buong samahan natin pagka tayo may meeting. Sige, nyo? Ipasok ninyo. Sino ba magpasok? I-formal ninyo yung pagpasok ng sabihin nyo, iniluminate ko si ganun-gana rin. O dapat, isa pa lalaki natin, si Nestor pala. Ay, hindi pwede ang kagawad. Arnel Rementilla daw, napasok ni Evelyn. Arnel Rementilla. O, 4 na, 4. Isa pa. Hindi kayo mamanganak at nagkapanganak ka na. O sige, pinasok ka, wala kang gagawa kasi pinasok ka niya . Lima na yan, no? 4 pala. May isa pa. Para sa board of director natin, pakipasok. J.D. Torres daw. Sige. Oo, pwede yung asawa ng kagawad. Pwede. Basta member siya, oo, pwede.
5 na. O sige. Gusto po itinataraw pag pipilit ang board of director. Sino pa magpapakalwa? May papakalwa o magpapasok pa? O pag 5 magbubutuhan yan. Kung sino yung malalaglag. Ha? O, close na daw ni Ate Angelita. Na-close na. Nalista mo kung sino nag-close ng unang close? Si Evelyn. O, hanapin ang kanya na minutes niya, no? Si Evelyn na hindi siya nagpakalawa sa Atilita. Oh, ang Angelita daw siya nagpakalawa. Ayan. Ngayon, tapos na tayo sa pag-meeting. Pagkatapos ng meeting natin, may iwan lahat yung board of director. Kasi sila, magabutuhan sa sarili nila kung sino yung magiging pinakamataas sa board of director. Ano? May iwan yung yung 5. Pakibasa nga yung 5. Adi, tayo tapos sa ating sa pagbubutuhan, sa pagpasok, ay di tayo mag-closing prayer na para yung gustong umuwi. Bago yung may mga tungkulin at saka yung lahat ng board of director, may iwan dito ngayon. Kasi mag-uusap muna tayong saglit. Sige, Ate Pinching, yun sa ating closing prayer. Sige, ako naman ang nalangin para sa ating pag-uwi. Ay ito natin ating presensya sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, kabanal-banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama na maraming sa iyo. Sa hapong ito kami po natatapos ng aming pag-meeting. Salamat po na maraming sa iyo. Napaka-successful ng araw na ito, Panginoon. Nakikita mo ang kagalakan ng bawat isa sa amin. Nakita po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming pinagmitingan. Ito po itanim mo sa aming puso't isipan. Maisagawa namin at dalangin po ng bawat isa sa amin na kami po kahit umuwi na maging aktibo pa sa aming samahan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ay pong dakilang tagapagligtas. Amen. Okay, yung mga gustong umuwi, makakauwi na. Bago yung board of director at saka yung mga tungkulin, maupo dito sa lamesa. Magmi-meeting tayo saglit. Upuan pa lang. Dili tayo yung mga board of director. Dili kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga dumalo. Dili kayo. Dini po tayo sa lapit po kay Dini. Lamisa pa kay lagyan niya ng lamisa. Kuya, set mo na lang po ako papay. Hindi ba yung mga ID? Dini kayo, upo na rin sa kabilang lamisa yung mga bulat-bulit ko.